Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang higanting tsunami na tumama sa gitna ng Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, nagkakagulo na raw at nababalot ng matinding panik ang buong palasyo dahil sa isang grabeng trahedyang naganap sa loob ng mga selyadong pader nito. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga gwardya habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang si Pangulong Bongbong Marcos ay wala na raw sa kanyang pwesto at tuluyan ng nilisan ng trono sa gitna ng nakapanlulumong kaganapan. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang mga pader ng palasyo ay tila naglalaway sa takot habang umuugong ang balitang si Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay formal na raw na uupo bilang bagong Pangulo ng Republika. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita ang agila ng Davao na naglalakad sa mga pasilyo ng kapangyarihan na may dalang selyadong dokumento ng proklamasyon, habang ang mga matataas na opisyal ay nagkakandarapan na sa pagluhod sa harap ng bagong puwersang tatapos salamat ng nakaraan. Ang bawat pasilyo ng Malacanang ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak dahil ang bawat plano ng lumang administrasyon ay tila naging abo na lamang sa harap ng bagsik ng bagong pamumuno. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng nagising na sambayanan? Yung sinabi ni Inday. So out na si Robin at saka si Amy. Well, sa kay Robin, mahirapan kasi naman talaga si Robin Padilla para panagutin. Okay? Yung mga bangag, okay, mga Marcos, Romualdez, Araneta, kasi syempre, dapat yung maging Vice President ni Inday Sara, talagang magaling when it comes to dito, tsaka sa batas, di ba, ganyan-ganyan. Kumbaga, hindi naman natin sinasabi na, what they call it, pero kasi kailangan talaga requirement, may alam ka sa batas, katulad ni Marcoleta, katulad ni Harry Roque, yung mga ganon, di ba, may alam sila eh. Shoutout kay Harry, nasa kabilang kwarto lang siya, katatapos siya lang mag-vlog. So yung mga ganon, sa out na yung dalawa. Alive ba, lolo mo? Live pa pala si Spokes. So, syempre, di ba, sinabayan ko ng bonggang-bongga. Kasi nakaiga-iga ako, nakikinig ako kay Spokes. Sabi ko, makapag-beauty rest nga muna dahil yan, ang eye bags ko, ganyan-ganyan. Ang lolo mo, talagang nag-emote pa pala doon. So, anyway, pwede rin daw si Attorney Vic Rodriguez. So, possible lahat. Pero, ang titignan natin, nawindang talaga ang buong mundo sa pagtakbo, sa pag-announce ni Inday Sara for 2028 dahil yung pinick up ng international media, Reuters, Al Jazeera, Times ba yun? And, Australian. So, grabe yung impact na ginawa ni Vice President Sara na pag-announce as early as few days ago na siya ay tatakbo. So, out na yung dalawa ha. Taga nyo yan sa bato. Out na si Amy, out na si Robin. Okay? Out na. So, ang pagpipilian na lang natin, si Senator Marcoleta, si Harry Roque, ayan, ang nabasa ko sabi dyan, si Attorney Vic Rodriguez, yun na lang mga pagpipilian natin. Yung tatlong yan. Tapos sinabi naman ng isa, si Jimmy. I think out yun. That's not gonna happen. Wala pa yun. Kakababago pa lang maging abogado yun eh. Kailangan pa niya kumain ng maraming bigas para alamin, kung sino dapat panagutin. Okay? Pero kung ako, kahit di ako abogado, kung ako pipiliin ni Inday, kung ako papiliin ni Inday, mabilis ang pagpapanagot. Alam niyo yan, Day, piliin mo ako, isang araw tapos problema mo. Diba? Tapos problema, ang hatol ko ay gurgur all. Gurgur all, di tapos na sila, di ba? Hi Bernard, kita-kits mamaya. Of course, darling. Sabi naman ni si Joy Cayetano, maybe. Possible din, pero kasi si Cayetano, alam mo, dati, di ba, nung nag-aaway sila ni Bangag,
during the debate ng 2016 election, gigil na gigil ako kay Cayetano, di ba? Dahil nga sinabi niya kay Bangag, nang nagde-debate sila, pati oras ko na nakawin mo. Kasi ang nasa mind ni Cayetano, ni Alan Peter, hindi sa mind, yung belief niya at yung kanyang mga portrayal na magnanakaw ang mga Marcos. Pero nung naging presidente na si Bangag, nasa na siya? It's like Leni Robredo. Diba? Ang sabi si Bangag, ang mga pamilyang Marcos ay magnanakaw, sinungaling, diba? Hindi mapagkatiwalaan, pag oras ng mga difficult times, sabi niya, hindi alam kung nasaan si Bangag, mga ganyan-ganyan. And now, pinuntahan ni Marcos Jr., Marcos Bangag, si Leni sa Naga, kesyo inaayos yung kontrabaha, chuchu-chuchu. Then, mga optics ni Bangag. Actually, I wore my pinky socks. Yeah, pinkish, or, no, not pinkish. Pinks, di ba? Di ba? Ito mga pink socks talaga. Di ba? Socks, like S-U-C-K-S. Ngayon, okay, bago ako tumalon dun sa mga socks na yon, o sige, tumalon na lang tayo. Kasi ito naman vlog natin, patalon-talon, di ba? Kung gusto ipakita ni Bangag yung sinasabi niyang, which is yun ang gusto nilang palabasin, na nagsanib puwersa na ang mga pinklawan at ang mga bangagan na pulawan, bakit socks bakit medyas ang kanyang isuot? Bakit hindi niya siya magsuot ng polo shirt para, wow, pinklawan ako? Bakit socks? Although wala namang exact meaning talaga yung kung isuot mo ay socks, t-shirt, or something. Pero sa ating pinaka basic interpretation, di ba? Yung socks, yung medyas, di ba? Nasa ilalim ka pa rin, Leni. Di ba? Lumulutang ka pa rin sa paang mabantot ni Bangag. Ibig sabihin, anytime, pwede kang apak-apakan. Kasi kung gusto niyang ipakita yung pink support niya sa inyo, di sana magsuot siya ng kanyang polo shirt na pink talaga para bonggang-bongga. Iitinago ka lang sa paa niyang may alipunga. Okay? Doon ka lang, Leni, pang alipunga ka lang. Alright? So yan ang tandaan mo. So sa lahat ng mga sumuporta kay Leni, Mama Leni, di ba? Mag-isip-isip na kayo. Yung dati niyang sinuportahan, na galit sa mga Marcos na magnanakaw, ayan, di ba? Nagkikiss us na. Ibig sabihin, wala kang paninindigan. It's the same thing with Cayetano. Hindi nagsasalita laban sa mga bangag na magnanakaw. Tahimik sila. Ang tunay na nakikipaglaban sa mga kawatan, 'di ba? Na may ginawang kababuyan sa ating bayan, consistent 'yan. You have to be consistent every single day. Hindi po pwedeng ngayon galit ako kay Marcos, bukas dahil may kainan doon, may bigayan ng maleta doon, o maka-Marcos ako ngayon. Mga ganon, hindi ganyan. Kaya kayong mga Pinklawan supporters, di ba? Pag-isipan ninyo kung susuportahan nyo pa rin ang mga inidulo ninyong lutang, tapos ngayon dumidila sa buli ni Bangag. Hindi naman type ni Bangag yung girl lalo, di ba? Gusto niya yung tubig. Right? So ngayon, ang punto nga dito, bakit medyas ang sinuot ni Bangag? Sabi ko nga, pwede naman t-shirt, polo shirt, di ba? So, yun lang ang aking interpretation at mga interpretation yun na nababasa ko. At again, malayo, 26, 27, medyo 2 years from now, ano? Pwede rin naman maging Duterte. Di ba? Pwede rin yun. Sa history ng Pilipinas, baka gusto ni Inday Sara gumawa ng history dahil malakas din ang hataw ng mga kapatid niya. Di ba? Lalo na si Baste, no? Ang lakas ng hataw niyan. Hataw sa mga Gen Z ba? Anyway, kung titignan mo, 2028 election, yung nakaraang boto ni Inday noong 2022, 32 million, right? If you talk about Luzon, Visayas, Mindanao, sure win na si Inday dyan. Diba? Sure win na siya dyan. Ang paglalabanan natin yung Luzon. Tandaan ninyo, sa Luzon, yung mga nag-migrate from Visayas, from Mindanao na nasa Maynila,
Una sa Cavite, di ba? Ang dami sa Cavite, mga Bisaya. Ang dami sa Rizal, mga Bisaya din. Ilonggo, Cebuano, Dabawenyo, ganyan. Di ba? So I believe, talagang sure win na ang inyong palanggang Inday Sara. So from the start, from 2022, naka 32 million siya. At yung 32 million na yun, hindi yun nagbago. You know, when you travel all over, even America, di ba? US, Canada pa lang, ibig sabihin. Canada, US, then Europe. Ang dami mga Bisaya. Di ba, nakita mo yon? Ang mga Bisaya na nag-migrate sa Europa, sa Maynila, di ba? Na lumipat from Mindanao, lumipat. Hindi sila nagbago sa mga Duterte kasi talagang naramdaman nila yun eh. Oo, mga call center, no? Oh, you know what? Even sa mga call center agents, no? Pag mga Bisaya, no? Pag may nakausap ako, pag mga narereklamo ko yung mga bills ko. Di ba? Yung mga inaano mo, ano tawag doon? Dinidispute mo. Dinidispute ko yung bills ko. Kausap ko Bisaya. Mga Bisaya talaga, ang dami talaga. So, I mean, ang ibig ko sabihin, mga kababayan, kasinungalingan yung sinasabi ng iba na hindi malayo pa daw, marami pa daw pwede magbago, ganyan-ganyan, dahil si Inday Sara ay, hindi mananalo. May mga ganun eh. Syempre ganun talaga yung kanilang optics para i-manipula yung isipan ng mga tao. Bakit nataranta ngayon? Bakit si Bangag? Ang tamad-tamad ng buwaka ng inang motomesa na yan, di ba? At may iniinda pa, pupunta siya ng Naga. Optics yan. Alam ko ang optics ni Lisa Tanas. Ang optics ni Bangag, kapag ganyan klaseng nagsasapawan sila, pagdating sa kung ano yung hina-highlight sa balita, like si Inday, gagawa sila ng eksena. Kung pwede nga tumuwad si Bangag para maging newsmaker siya eh. Kasi hindi siya newsmaker. Si Inday Sara ang newsmaker. Oh, you Google mo si Inday, di ba? So kakain na naman tayo palangga. Nagluto ba siya? Okay. Akala ko nagluto siya ng si MJ ng champurado. MJ, akala ko magluluto ka ng champurado. Oo, parang gusto daw niya magluto. Anyway. Oo. Nagtatrabaho daw si Bangag, di ba? Nung tinanong sila, ano masasabi mo? Nung nag-declare si Inday Sara na tatakbo, no. Ngiwi. Nagagili-gili na naman ang iyang baba. No politics, chu-chu-chu, alpot-alpot, mga ganyan, di ba? No politics, bullshit. The fact na in-optics mo, ang iyong medyas na amoy, tuyo, ay, sabi ko, akala ko magluluto ka daw ng champurado, binibida, ikaw daw ang pinaka-the best. Siyempre, si Spokes. Ikaw daw ang queen of champurado. Bukas pa ba yun? Nakala ko ngayon na yun eh. Ayaw nga pala, mag-party pala ka tayo, no? Oo nga pala. Siyempre, nataranta ako dahil si Palangga kumakain. Naiinggit ako, nagbablog ako eh. Akala ko champurado. Anyway. Yes. So, abot langit ang inggit nila kay Inday. Abot langit ang ngiti ni Lenny kasama si Bangag, sabi ni Russell. Ayun na nga. So, hindi ang sinasabi ni Lenny, yun, parang no comment. Nandito kami para sa trabaho, kasi simula ko pa lang, lumulutang na kasi ako dito. Ay, nang Lenny, nagkakailutang ka pa rin, girl! Diba? Ang sa akin lamang yung lamang puro na naman ganyan ako, Lenny. Hindi ka na nagbagong buhay. Diyan, di mo ba nakikita? Anong hindi politics dyan, girl? Diba? May pasuot-suot siya ng medyas. Diba yan ang kulay ng mga lutang? Ay, nako. Kulo ni VP Sara yung pinili ng VP na katandem niya ang bahala sa pagpapanagot, sabi ni basahin niyo si Rochelle Padilla. Clooney VP Sara, yung pinili niyang VP, nakatandem niya ang bahala sa pagpapanagot sa mga may sala. Siyempre, abogado yon at senator yon, Senator Marcoleta yun, kasi yun lang ang dinalaw ni VP Sara sa Senate nung nakaraang taon. Sa office si Senator Marcoleta, sabi pa nga Senator Marcoleta, petchay pinag-uusapan nila yung tinatanim sa isang tube. Ano nga yung hydroponics? Yes, oo. Yes, pwede nga talaga.
Pero malakas ang kutob ko na si Senator Marcoleta din. Yes, nataranta sila, sabi ni Christina, sa paggawa ni sa paggawas na nila namang ano yun, hindi ko alam yun, si Magno, ano yun, Maligno. I don't know kasi busy ako. May Maligno ako nabasa. Okay. Si Maligno. Sabi ni di kaya Ma'am si Tulfo? I don't think so. No. That's not gonna happen. Sara Lenny, imposible yan. Imposible yan, ang Sara Lenny. Titignan ko na ang nililigawan or pipiliin ni Inday Sara na maging Vice President, yun nga yung papanagutin. Hindi basta-basta yun, mabigat na mabigat. Dapat ang taong yun ay may alam talaga sa batas kahit pasikot-sikot. Yep. Sino ang hula nyo? Sino ang hula ninyo? Okay. Okay. Hayaan mo na yon. Huwag na natin pag-usapan yung mga pangit. Yung sabi nga ni Eloy Bugris, si Duendina. Hayaan mo na si Eloy Bugris ang tumira doon. Ibigay na natin ang corona kay Eloy. Okay? Ang pag-usapan natin dito si Lutang. Alright? Si Lutang at saka si Bangag. Ba? Sabi ni Robin Bile, baka po si Senator Bongo. Malabo yan. Okay? I don't think na magiging Sarago. Tahimik si Senator Bongo tsaka I don't know. Para observation ko lang to Okay ba? Malay mo si Attorney Harry. Shout out dyan sa aking kaibigan. Hindi pa natin alam kung sino ang ano niya. Pero tayo lamang ay nagsuspeculate lang at tinitignan natin kung ano yung pwedeng yun ang mangyari. Sabi ni Anton Ponce, Rosales, ako si Basti po. Yun din, pwede rin, possible din. Basta si Mangga at saka si Robin out na. As early as now, malinaw na hindi yung dalawa. Now what? Tawat. Okay? Nakakaloka, grabe. Pero sabi ko nga, dapat bago mag-eleksyon, magurgur na to si Bangag. Bumula na lang yung nga bells niya kasi sobra na yung pagnanakaw niya. Alright? Ang mga kadramahan niya na hindi daw dapat pag-usapan ng politika, pero nagsuot siya ng medyas. Sabi ko isa lang ang ibig sabihin niyan, Lenny. Aapak-apakan ka, bubudulin ka, at apak-apakan ka, giukon ka pa. Alam mo yung giok? Diba? Katulad yung ginagawa na kay Inday Sara, diba? Binaboy nila. Ikaw, Lenny, giukon ka. Sino nakakalam ng giok? Sino nakakalam ng giok? Alam mo yung palay nung unang panahon? Bago mo dadalhin sa rice mill, yung tatanggalin mo yung mga, yung hindi pa nagigiling. Gaganunin mo ng paa mo. Yung gaganunin mo. Isa-squeeze mo ng paa mo. Diba? Tapos matatanggal yung mga, yun ang gagawin kay Lenny. Giukon ka, gid. Okay, Lenny? Ang giti mo, giukon niya. Giukon, gid na ni Bangag. Giok daw. Tama, ang daming nakakaalam. Ba't naalala ko yung mga salatang yan after 40 years ago? Dudurugin ng paa. Ayan. Ako po, paa ang ginagamit. Diba? Giukon, apakan. Yes. And now, mga kababayan, exciting. Pero ako talaga, enough na yan na nabanggit na ni Inday Sara. Pero sana nga yung mga politiko ngayon, hindi sila abala. Diba? Hindi sila abala at natataranta sa sinabi ni Inday Sara. Gine-game show lang naman sila ni Inday. Alam niya ba? Gine-game show lang kayo ni Inday. Tinitignan lang ni Inday. Tika nga, paglaruan ko nga ito, mga to. Paglaruan ko nga ito, mga ito. Diba? Pinaglalaruan lang kayo, nataranta naman kayo. Diba? Kaloka. Ano pa ang sabi ni Bangag? Ano ba sabi niya dito? Alright. Matagal. Ano yan? Ano sabi niya? Sabi ni Lenny. The most, okay. Sabi ni Bangag, the most political thing that we did today, I wore my pink socks. In honor of Mayor Lenny Chuchuchucho. Diyos ko po. Feeling ko, ito na naman si Lenny ba to?
Sabi ni Lenny, at matagal na rin umano nilang itinakda ang high-level inspection, ilang buwan bago pa inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang pagtakbo sa 2028 presidential race. Una na rin sinabi ni Robredo na wala anyang tsansa ang usapin pang politika sa naturang gawain. Ito daw ang sabi ni Lenny. Sabi ko sa inyo feeling ko, wala, feeling ko. Zero chance. Kasi ang pinunta naman dito ng Pangulo ay ito, ang trabaho. Ay, naku Lenny, hindi ka na nagbago. feeling ko, alam mo yung inuulit na yung last, niya. Nakakaloka tong babaeng ito. Sabi pa niya, hindi ko ikinoconsider pag-usapan yung politika this early. Kasi ang dami ko. Mga trabaho gagawin. Marami pa po tayo. Ay, naku, ambot sa imong lobot, Lenny. Oy. Sa akin lang, ngayong panahon ng trabaho, focus tayo sa trabaho. Ilang trabaho pa oh my God. Hindi siya nagbabago. Yung election kasi, every 3 years yon. O, tiyan mo, ito sabi niya. Yung election kasi, every 3 years yon. Yung time na ayan, may trentoloy, uli na ako. Ano yan, police? Police, ambulance. Yung time na ginugugol ko sa election, dapat every 3 years. Ay, naku, kachipan. Wala na talaga. Alam mo dati, nung natalo na si Lenny at nung nag-expose na ako kay Bangag, tinigilan ko na si Lenny. Kasi sabi ko nga, tama naman si Lenny na magnanakaw si Bangag. The problem with Lenny ngayon, nagbiga-biga na siya. Nagbiga-biga na kay Bangag. Ay, naku, Lenny. Mama Lenny, ano na naman ang nangyari sa'yo, Day? Ha? Tama ka na sana eh. May tama ka na naman eh. Imot-imot ka na naman kay Bangag. Ay, alam mo, kaya hindi ako pwede magpolitika, girl. Yung grabe yung mga pinagsasabi ni Lenny, di ba? Nagkaroon pa siya ng labanan. Kain suka nga tungkol dun sa electoral na dinaya ni Lenny, yung ninakaw ni Lenny Robredo, yung vice presidency. Tapos now, di ba? Tapos may mga ganun dramatization si Lenny. O, kumusta naman daw si Bolet?